Magandang araw sa inyo mga katuwang at mga kayo-GC. May isang senturyon ang lumapit kay Jesus upang pagalingin ang kanyang alipin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pupunta ako at pagagalingin ko ang iyong alipin. Sabi nga ng senturyon, Panginoon, hindi na po karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa tahanan. Sabihin mo lamang at gagaling ang aking alipin. Nang marinig ni Jesus ang bawat salitang binigkas ng senturyon na mangha at inihayag tungkol sa pananalig ng isang senturyon. At ang sabi ng Panginoon sa senturyon, umuwi ka. Pinagaling ng iyong pananampalataya ang iyong alipin. At pag uwi ng senturyon, gumaling na ang alipin. Ito po ang pinakatema sa ika-6 na taon ng pagsasagawa ng 7 huling salita ngayong taon. Ito po'y taon-taon ginagawa bilang panata natin ngayong Semana Santa. 7 huling salita ni Jesus. Year 6. Salita mo lamang, gagaling ako. Mababasa po natin sa Lucas ika-23 kabanata talatang 33 hanggang 34. Nang dumating sila sa tapong tinatawag na bungad, ipinapo nila sa krus si Jesus. Ipinapo rin ang 2 salarin. Isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan po ang tinatawag na salita ng pagpapatawad. Sa English, word of forgiveness. Gaano kahalaga ang kapatawaran sa isip at puso? Walang ibang binigkas ng Panginoong Hesus kundi kapatawaran. Magamat siya'y inalipusta, nilorhan, pinagtawanan, binugbog, halos gugutin ang kanyang bigote at balbas, halos pagkandas sugat ang kanyang mukha. Pero ni minsan, di siya gumanti ng masasakit ng pisikalan. Sa halip, ang tanging ganti niya ay kapatawaran. Marami sa atin hindi pa gaano ubos maunawaan ang salitang pagpapatawad. Ang iba sa atin mahirap patawarin ang kanyang kapwa na may kasalanan sa kanya. Samantalang ang Panginoong Hesus, wala siyang ibang binigkas kundi patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapatid, friendship,
ka-prayer partner, ka-UGC at katulong. Huwag nating talilikaan na handang magpatawad ang Diyos. Lubos-lubusin natin pagpatawad. Sariwain natin ang tunay na kahulugan ng kapatawaran niya. Ngayon pa man, dito natin masasalamin ang unang binigkas ng Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ating pong alalahanin na si Jesus ang siyang bibigkas kapatawaran niya. Tanging kapatawaran ang siyang sasalamin sa bawat isa. Kaya naman mga katuwang prayer partner at mga ka-UGC, tandaan natin na sariwain natin ang tunay na kapatawaran na nais ng Diyos sa atin. Manaig tayo sa kapatawaran mo. At manaig pa rin natin ang tunay na kapatawaran na galing sa ating Diyos. Saan tayo dapat humingi ng tawad? Sa Diyos, sa kapwa, o sa sarili natin? Manalangin po tayo. Aming Amang nasa langit, patawad po kung kami ay may mga pagkakamali po po. Pumasok ka sa aming puso at isipan. Paano mo sinambing ang katagang patawarin mo sila ay siyang tunay na kapatawaran ang malaing sa isip at susyon. Sa ngalan ng Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Father, forgive them, for they do not know what they do. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga viewers natin, Kapahayagan TV channel at YouTube channel. I am very thankful po kay Brother Ryan sa pagkakataong binahagi niya sa akin to share with you, lalo na sa ating paglalakbay sa Lenten season at Semana Santa. Sa pagkakataong ito, nakasintro po ang ating pagnilay-nilay sa 7 huling mga kataga ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pinako sa cross before He died. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ang unang huling kataga na sinabi ng ating mahal na Panginoon ay madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. It's really hard and impossible to comprehend the situation of Jesus after receiving all the humiliation, insult at lahat ng pambabasto sa kanya nung siya ay pinako sa krus. Naaalala ko tuloy yung barkada ko na sinuyo ko na patawarin niya ang isang kasamahan namin. Pero anong sagot niya sa akin? I am not God to easily forgive him. Everywhere you see in social media are all expressions of hatred, war, lalo na sa pagitan ng Ukraine at Russia. Patayan dito, patayan doon, walang humpay na bangayan sa politika at mga celebrities. Kung pakaisipin natin,
Wala na pong puwang ang unang huling habilin ng ating mahal na Jesus. It's quite weird to say to these people in conflict and at war to emulate the last word of Jesus by saying, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ano ka, hello? Or maybe, are you joking? Mga kapatid, ang unang huling habilin ng ating mahal na Panginoon ay nagtataglay ng maraming benepisyo po sa ating buhay, pamilya at komunidad. Una, ito po ay maihalintulad natin sa isang fire extinguisher. Bakit po? Pinapatay po niya at tinatapos ang culture of violence and hatred. Ang pagpapatawad na ibinahagi sa atin ng Panginoon ay isang mahirap na gawain, pero nagdadala po ito ng kapayapaan at katiwasayan sa ating buhay. Pangalawa, ang unang huling habilin ng ating Panginoon ay isang medisina na nagdudulot ng sigla sa pag-iisip, katawan, at mahabang buhay. Ang pagpapatawad ay isang healing at gamot sa mga sinasaktan. Totoo po ang kasabihan sa ating banal na aklat na conquer evil by doing good ay isang kataga na bumabalik sa atin na may halong handog para sa ating sarili. A person engulfed in anger shortens his life due to multitude of illness. Nando na yung high blood, diabetes. Kung ikaw ay nagpapadala sa galit, magkakasakit ka lalo. May istorya po akong hango sa aking tunay na experience bilang isang HR practitioner. Ang presidente po ng aming isang komitiba ay galit na galit sa akin dahil binigyan ko po siya ng memo alinsunod sa kanyang violation na nagawa sa aming kumpanya. Dahil doon, galit na galit siya sa akin. Dahil isa siyang community leader ng indigenous people, hinabla po niya ako sa isang tribal council. Aside from that, hinabla din niya ako sa barangay. Alam ko naman na hindi uusad yung kaso kasi wala pong jurisdiction ang isang barangay. Kung itong administratibong kaso ay dadalhin sa kanilang silid dahil all administrative cases shall be processed and heard only by the Department of Labor and Employment. Habang umuusad yung kaso, may nangyari po sa kanya, yung leader namin. Sabay na nagkasakit po ang kanyang dalawang anak. Dahil doon, tumatawag po siya sa aming opisina upang hihingi ng guarantee letter sa kanyang hospitalization. Ang ginawa ko ay ako na po yung pupunta sa ospital. Dinadala ko po yung guarantee letter at binigyan ko po siya ng tubig at mga pagkain. Nang makita niya ako, parang nabigla siya. Parang nakakita siya ng multo. Ang sabi pa niya, Sir, nag-abala ka pa. Alam ko, busy ka masyado. Kasi that time, I was handling more than 3,000 employees. Kaya sabi niya, ikaw pa naman ang nagdala dito, sir. Parang nakita ko ang mukha niya, parang hindi maintindihan. Kasi hindi niya ini-expect na ako pa ang magdala doon. After that, parang kumalat yun sa buong company namin.
Akala nila na maghiganti ako, gagawa ako ng mga hakbang para madisiplina siya, pero ibang daan ang tinahak ko. I could have retaliated, but I chose the different path. Ang pangatlo at huling benepisyo ng unang habilin ng ating mahal na Panginoon ay ang pagpapaigting sa ating prayer life. Forgiveness is impossible to achieve without prayer. Sa totoo lang, before I went to the hospital, I really prayed hard. Baka naisip ko kasi na baka hindi niya tatanggapin yung mga dinadala ko at bulyawan pa naman ako kasi medyo matapang siya. Pero instead, dahil sa prayer ko, nag-iba ang simoy ng hangin. Kaya andoon ang outright na forgiveness. Parang nagyakapan kami at saka before I left the hospital, sinabi niya, "Sir, sorry sir ha." No. Sabi ko, huwag na isipin yun. Intindihin natin ang iyong anak, no, na nagkasakit. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pagpapatawad ay nagdudulot po ng healing sa ating buhay at tinatapos po ang kultura ng galit. At ang lahat ng ito ay mangyayari po lamang sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal. Nawa po sa ating pagnilay-nilay sa Simana Santa ay patuloy din nating ipagdasal ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating komunidad na naway ang pagpapatawad ay maghari sa ating lahat. God bless. Gawin simple para namin